Nung ikinikwento na nitong serial killer kung anong laro ang pinapalaro niya sa mga naging biktima niya, maging yung mga pulis ay hindi makapaniwala. Napaisip silang may tao pala talagang kayang gumawa ng ganitong uri ng krimen. Yung isa sa mga bangkay ng biktima ng serial killer na to ay natagpuan noong April 25, 1984. Pero noong 2021 lang ito nakilala. At yung ilan sa mga biktima niya hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikilala, mahigit 40 taon na ang nakakalipas. Ang ikinagulat pa ng mga investigador sa Alaska na yung taong serial killer na pinaghahanap nila ay siya pa pala mismong gumagawa ng mga cake tuwing birthday ng mga anak nila. At kung kagaya naman kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga sobat and sob cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Noong September 12, 1982 ay may dalawang hunter na naglalakad sa gilid ng ilog na tinatawag na Nick River na matatagpuan sa Palmer, sa Alaska. Yung parte na to ng Alaska noon ay napupuntahan lang kapag meron kang maliit na eroplano o kaya maliit na bangka, kaya naman mga big time hunter lang ang nakakarating dito. Yung dalawang hunter na to ay dalawang off-duty mga pulis sa Alaska, at sa paglalakad-lakad nga nila ay hindi nila mapigilang tumingin sa isang parte ng ilog dahil meron ditong tangkay o stick na may nakasuot na sapatos. Dahil kung iisipin nga natin walang masyadong pumupunta sa lugar na to, pagkatapos ay makakakita ka ng sanga na nakatusok sa gilid ng ilog at meron ditong nakasuot na sapatos. Kaya naman dahan-dahan nilang nalapitan to, siguro mga 20 talampakan yung layo nito sa kanila, at nung nasa harap na nila to, doon lang nila napagtanto na yung sapatos pala na yun ay nakasuot pa sa paa ng isang bangkay. Dito ay dahan-dahan silang naglakad pa atras. Sabay kinuha nila yung mapang meron sila. Minarkahan nila kung saan nila to natagpuan. Sabay nila to ni-report sa opisina nila. Agad naman nagdatingan dito yung mga kasamahan nila mga pulis, mga state medical examiner. At dito ay sinubukan nilang i-recover yung bangkay pero hindi na kompleto yung mga buto nito. Siguro natangay na ng hayop o kaya naman inanod sa ilog. Kaya naman gamit yung mga ebidensya na kuha nila ay dinala nila to at inautopsy. Dito nalaman nila na babae yung bangkay na yon, binaril siya ng 3 beses sa likod, pero ang ipinagtataka ng mga pulis, walang butas yung damit niya. Kaya ang posibleng nangyari ay nakahubad siya nung nabaril siya o binaril siya. Pagkatapos ay sinuotan siya ng damit, sabay inilibing o itinapon doon sa gilid ng ilog kung saan siya natagpuan. Gamit yung mga ebidensya na nakuha nila, yung damit, yung sapatos, at yung mga butong natira sa kanya ay napag-alaman ng mga pulis na ang pangalan ng babae na to ay Sherry Marrow, 23 taong gulang. Noong November 17, 1981 siya huling nakita, halos 1 taon bago matagpuan ng mga hunter yung bangkay niya sa gilid ng ilog. Ang paalam nito ni Sherry sa mga kaibigan niya ay may kakatagpuin daw siyang professional photographer. Kukuhaan siya nito ng ilang mga sexy pictures, pagkatapos ay babayaran siya ng $300. At noong November 17 nga ay umalis siya at hindi na siya ulit nakitang buhay. Dito ay may nakitang pattern yung mga pulis dahil 7 mga babae na ang nawawala sa Anchorage, Alaska na may parehong kwento. May kikitain daw silang photographer, pagkatapos ay nawala na lang sila. At yung 3 sa mga 7 babaeng nawala na to ay natagpuan nga sa Neat River, at ang isa na nga sa mga to ay si Sherry Marrow. Ayaw mang aminin ng mga pulis, pero kapag tinatanong sila ng publiko kung magkakakonekta ba yung mga krimen na to, sinasabi nila ay hindi daw. Pero kapag nagmi-meeting sila, sa tingin ng mga pulis at mga investigador, ay merong serial killer sa Alaska. Nagpapanggap itong photographer o photographer talaga siya, pero alam nila sa punto na yon na kailangan nila tong pagtuunan. Lahat ng mga babaeng nawawala na to ay mga exotic dancer o kaya naman ay mga bayarang babae. Nung una inisip nila baka pumunta na ng ibang lugar, nagsimula ulit ng panibagong buhay, may nakilalang lalaki, hanggang sa nagsimula na nga maglabasan yung mga bangkay nito sa iba't ibang bahagi ng Alaska. Karamihan sa mga lugar na to ay mga lugar na pinupuntahan ng mga hunter. At sa paglipas pa ng ilang mga buwan ay patuloy pa rin ang pagdami ng mga pagkawala ng mga babae sa Anchorage, Alaska.
At patuloy rin ang paglutang ng bangkay ng mga to sa mga isolated na gubat. At hanggang nung June 13, 1983, si Robert Yunt ay nagdadrive sa 6th Avenue malapit sa Merrill Field Airport sa Anchorage, Alaska. Dinadrive niya noon yung truck ng kumpanya nila nang may nakita siyang babaeng naka-t-shirt lang at tumatakbo papunta sa truck niya. Nung huminto siya sa pagdadrive para sana kausapin yung babae na to, sa gulat niya ay agad itong pumasok sa truck niya. Wala itong sapatos, wala itong pantalon at nakaposas pa yung mga kamay nito. Takot na takot yung babae na to, kaya naman si Robert Yunt ay nagdrive na kaagad papalayo sa lugar na yon. Ang sabi ng babae na to, ang pangalan niya daw ay Cindy Paulson at dalhin daw siya sa pinakamalapit na motel. Ginawa naman ito ni Robert Yunt, pero nung naibaba niya na si Cindy Paulson sa isang motel, hindi napigilan ni Robert na tumawag ng mga pulis at i-report yung nakita niya. Dito ay sinabi niyang may babaeng lumapit sa kanya sa 6th Avenue, nakaposas yung mga kamay nito, wala ring pantalon at mukhang takot na takot. Mukha daw kinidnap yung batang babae. Agad nagpuntahan yung mga pulis sa Mush-In Motel kung saan binaba ni Robert si Cindy. At dito napag-alaman ng mga pulis na umalis na pala si Cindy at pumunta naman sa Big Timber Motel kung saan siya nakatira. Sinikap hanapin ng mga pulis si Cindy para makuha yung statement nito at malaman nila kung anong nangyari dito, dahil may posibilidad na may kinalaman ito sa pagkawala ng mga babae sa lugar. At dito ay nahanap nga ng mga pulis si Cindy Paulson sa room 110 sa Big Timber Motel. Nakaposas pa ito at takot na takot nung nakita ng mga pulis. Dito ay tinanong na nila to kung ano nangyari sa kanya. Ang pangalan niya daw ay Cindy Paulson, 17 taong gulang. Kilalang bayarang babae daw siya sa street nila, at nung madaling araw ng June 13 taong 1983 to, ay may isang lalaki daw na nakakotseng pumarada sa harap niya at inaalok yung serbisyo niya. Babayaran daw siya nito ng $200, at nung tinitigan ni Cindy yung lalaki na to, nakasalamin to, mukhang mayaman, mukhang hindi sanay sa mga ganitong uri ng transaksyon, kaya pumayag si Cindy. Sa tingin niya ay magiging easy money to. Ang kaso nga lang, nung segundong pumasok siya sa kotse ng lalaki na to, ay tinutukan siya nito ng baril at sinabihan siyang huwag mag-iingay. Pinosas nito yung mga kamay niya at dinrive siya nito papunta sa lugar na tinatawag na Muldoon, kung saan mayayaman yung mga nakatira. Dinala siya nito sa basement, ikinadena yung kamay niya ng pataas, at dito ay binugbog siya at pinagsamantalahan siya ng lalaki na to ng paulit-ulit, at pagkatapos nito ay nagpakilala siya. Ang pangalan niya daw ay Robert Hansen, at ang ginawa nito ni Robert ay iginala niya si Cindy sa kabuuan ng bahay. Pinakita niya yung mga trophy niya dito, yung mga certificate, yung mga ginagawa niya sa buhay, anong pangalan niya. Sa punto na yon, na-realize ni Cindy na yung lalaki na to ay walang balak akong buhayin. Dahil kung may balak yung lalaki na to, napakawalan pa ako, ay hindi niya ipapaalam sa akin yung mga impormasyon na to. Kaya alam ni Cindy nung punto na yon, kapag hindi siya tumakas, ay mamamatay siya. Ang sabi ni Robert ay dadalhin niya daw si Cindy sa isang tagong cabin malapit sa Nick River. Dito ay may gagawin daw silang mga laro. Dinrive ngayon ni Robert si Cindy papunta sa Merrill Field Airport, at pagdating nila dito ay nakita ni Cindy si Robert na naglalagay ng napakaraming baril sa isang maliit na eroplano na gagamitin nilang papunta sa cabin sa Nick River. Kaya naman nakita ito ni Cindy na oportunidad para makatakas. Nung segundong tumalikod si Robert para maglagay ng baril dun sa eroplano, ay kinuha niya itong pagkakataon para makatakbo. Binuksan niya yung pintuan ng kotse, at ang tanging nasa isip niya nung punto na yun ay tumakbo papunta sa highway. Naririnig niya si Robert na sumisigaw sa likod niya na papatayin daw siya at babarilin siya kapag hindi siya huminto, pero nagpatuloy lang si Cindy sa pagtakbo. Hanggang dito ay nakita na nga siya ni Robert Yunt, isang truck driver na nagdala sa kanya sa Mush-In Motel. At gamit yung telepono ng motel na yun ay tinawagan niya yung boyfriend niya na nakatira sa Big Timber Motel at sinundo siya nito. At dito na nga siya pinuntahan ng mga pulis. Ang unang ginawa ng mga pulis ay sinamahan nila si Cindy sa Merrill Field Airport para ipaturo sa kanya kung anong eroplano sana yung gagamitin ng lalaking dumukot sa kanya. At dito ay naituro niya yung eroplanong nagmatch naman sa description niya. Dito ay nagtinginan yung mga pulis dahil kilala nila kung sino yung may-ari ng eroplano na yon. Isang disenteng tao, mahiyain, may-ari ng isang bakery, mabait,
magalang at palasimba tuwing linggo. Tinanong ngayon nila si Cindy na yung may-ari ba ng eroplano na to ay nakatira sa Muldoon. At dito ay kinumpirma na nga ito ni Cindy na doon siya dinala sa bahay sa Muldoon, tinali siya, kinadena, pinagsamantalahan, binugbog. Pagkatapos ay dinala siya sa Merrifield Airport kung saan siya nakatakas. Iniwan nila ngayon si Cindy sa presinto habang yung ilang mga pulis ay pumunta sa bahay ng lalaki na ang pangalan sa lugar nila ay Bob the Baker. Pagdating nila dun sa address ni Bob ay nakita nila tong naglilinis ng sasakyan niya. Kaya naman tinanong nila to tungkol dun sa statement na binigay ni Cindy. Dito ay ngumiti lang si Bob dahil kilala niya daw itong babae. Minsan daw siyang nadaan sa street kung saan nag-aalok ng serbisyo tong si Cindy. Inalok siya nito ng serbisyo bilang prostitute, hindi naman pumayag si Bob. At mula nun ay palagi siyang kinukulit ni Cindy at hinihingan ng pera. Pero ang sabi ni Bob, hindi niya na lang daw yun pinapansin. Pinapasok niya ngayon yung mga pulis sa bahay niya. Dito ay nakita ng mga pulis yung ilan sa mga bagay na binanggit ni Cindy sa statement niya. Nandyan yung mga ulo ng mga hayop, mga certificate, mga trophy, maging yung setup ng basement ni Bob. Pero wala dito yung kadenang sinasabi niya kung saan siya ikinadena, ni-rape at binugbog. Dahil wala ngang makita yung mga pulis na ebidensya na ni-rape nga at binugbog si Cindy dun sa basement, tinanong na lang nila si Bob kung ano bang ginawa mo ngayong maghapon, may kasama ka ba para mapatunayan yung alibay mo. Ang sabi nito ay nag-ayos daw siya ng ilang parte ng eroplano niya, yung isa sa mga kapitbahay niya na ang pangalan ay John Henning ay kasama niya buong maghapon. Pinuntahan ngayon ng mga pulis yung bahay nitong John Henning na malapit lang sa bahay ni Bob. Nag-match naman yung pareho na lang statement. Kaya't ang nasa isip ng mga pulis, baka naghahanap nga lang ng pagkakakitaan o ng pera itong si Cindy. Kaya naman binalikan nila to sa presinto. Tinanong nila kung tama ba yung mga sinabi niya, baka may hindi siya nabanggit. Dahil chinek nila yung basement ni Bob, nagmatch naman yung description niya, yung mga ulo ng hayop, yung kulay ng kotse. Pero walang kahit anong senyalis dun na pinilit siyang pumunta dun sa basement, binugbog siya at pinagsamantalahan. Baka ang maaaring nangyari ay kinuha nga ni Bob yung serbisyo mo, ginawa niyo yun sa basement kaya alam mo yung itsura ng bahay niya. Tapos ay hindi kayo nagkasunduan sa presyo, kaya mo to ginagawa. Ngayon, kung willing kang mag-take ng polygraph test o lie detector test, ay gagawin natin yun para malaman kung sino talaga sa inyo nagsasabi ng totoo. Nung punto na to ay hindi pumayag si Cindy sa polygraph test. Siguro naisip niya ng mga oras na yon ay gigipitin siya ng mga pulis na to. Pag hindi siya pumasa sa lie detector test, kakasuhan siya ng mga to at siya pa yung makukulong. Bakit nga naman siya pagkakatiwalaan ng mga pulis? Isa lang siyang prostitute habang yung isa naman ay businessman na tumutulong sa departamento na to. Ang ginawa nito ni Cindy ay umalis siya nung police station na yon, pumunta sa ibang bayan at nagsimula ulit ng panibagong buhay. Habang yung lugar nga na yon na iniwan niya na tinatawag nga na Anchorage, ay patuloy ang mga balita ng ilang mga bangkay na nakikita sa ilang mga gubat. Dahil hindi na nga alam ng APD o Anchorage Police Department yung gagawin nila, ay humingi na sila ng tulong sa FBI. At ang FBI agent na tumulong sa kanila ay si John Edward Douglas. Si John Edward ang head ng Behavioral Science Unit ng FBI. Sila yung mga nakikipag-usap sa mga mamamatay tao, sa mga serial killer, para malaman nila kung paano to mag-isip, bakit nila to ginawa, anong nararamdaman at iniisip nila habang ginagawa nila yung mga krimen. Kaya naman alam na nila kung paano gumawa ng profile ng isang serial killer. Nung binigay nila kay John Edward lahat ng mga ebidensyang meron sila, yung mga autopsy ng mga biktima, ay nakagawa na kaagad siya ng profile ng serial killer na gumagala-gala sa Anchorage. Ang sabi niya yung tao na to ay magaling na hunter dahil mga hunting rifle yung gamit niya sa pagpatay sa mga biktima niya. Mababa ang self-esteem nito o mababa ang confidence sa sarili, kaya sa mga liblib na lugar niya ginagawa yung mga pagpatay niya. Maaaring kinikidnap niya yung mga babae na to, dinadala kung saan mang gubat at dun niya yung mga to binabaril. May galit din daw ito sa mga babae, maaaring na-reject siya ng maraming beses dati o mahiyain siya, at paniguradong sa bawat biktimang napapatay niya ay kumukuha siya ng souvenir, mapangipin man yan, buhok, kwintas o kahit anumang pwede niyang makuha sa mga biktima niya. Naglista ngayon ng ilang mga suspect yung APD at susubukan nilang imbestigahan yung bawat isa sa mga to. Pero ang isa sa mga pinakaminamata nila ay si Robert Hansen o mas kilala sa Anchorage na Bob
the Baker. Dahil nagmatch dito yung profile na nagawa ni John Edward Douglas. Nandyan yung mahiyain, magaling na hunter, may eroplano para ma-access yung mga gubat kung saan natagpuan yung mga biktima. Hindi lang sila 100% dahil mabait nga yung tao na to. Tumutulong sa mga kapitbahay, tumutulong sa police department nila. May mga negosyo, successful, magaling na hunter. Hindi nila maisip kung bakit ba ito gagawin ni Robert. Sa kabila nito, dahil siya yung pinaka nagmamatch dun sa profile, gamit yung statement ni Cindy na binaliwala nila noon, ay ginamit nila to para makapag-request ng search warrant. At noong October 27, 1983, mahigit 4 na buwan nung nadukot si Cindy, ay sinearch na nila yung mga properties ni Robert Hansen, maging yung eroplano niya. At habang sinesearch nila yung bahay ni Robert, ay lumapit sa mga pulis si John Henning at umamin siya na hindi niya daw kasama si Robert noong June 13 dahil pinilit lang siya nito bilang pabor at bilang kaibigan. Dito lalong lumakas yung loob ng mga pulis na mukhang si Robert Hansen na nga yung serial killer na hinahanap nila. At sa bahay nito ay nakuha na nila yung .223 caliber Ruger Mini 14 semi-automatic rifle na pinanggalingan ng mga bala na nakuha sa mga katawan ng mga biktima. Nakuha din nila dito yung ilan sa mga bracelet, kwintas, hikaw at singsing ng mga babaeng nawawala sa Anchorage, Alaska, na yung ilan sa mga biktima na to ay hindi pa rin nakikita hanggang ngayon. Si Robert Hansen ay pinanganak sa Esterville, Iowa noong February 15, 1939. Dalawa lang silang magkapatid, siya yung panganay, at lumaki sila sa mga magulang nilang relihiyoso. 10 taong gulang pa lang si Robert Hansen ay nagtatrabaho na siya sa bakery ng tatay niya. Kahit ayaw niya dito ay wala siyang magawa dahil pinipilit sila ng tatay nila. Kahit hindi gusto ni Robert yung ginagawa niya dun sa bakery, hindi na iwasang naging magaling siya sa paggawa ng cake at mga tinapay. Kaya naman sa paglipas ng mga taon ay ito na lang din yung naging libangan niya. Hindi naging madali at hindi naging maganda yung pagiging high school student ni Robert. Lagi siyang binubuli, mahiyain siya, sobrang dami niyang tigyawat sa muka na kung ano-ano ang ginagawa niya sa mga tigyawat na yon, kaya naman nagsugat at naging peklat na sa mukha niya, na lalong nakadagdag sa pagiging mahiyain niya at dagdag lait sa kanya. Kilala si Robert nung high school bilang laging mag-isa, hirap makipag-usap sa mga tao, lagi siya nag-i-stutter o nabubulol, kaya naman pinipilit nito na wag na lang makipag-usap sa kahit kanino. Hindi naman naiiwasan, syempre, high school student ay nagkakagusto siya sa ilang mga kaklase niya at schoolmate niya. Ang kaso nga lang, yung mga babae na to ay palagi siyang hinihiya at pinapahiya. Pagkatapos ay pag-uwi niya sa bahay nila ay wala rin siyang karapatang magsalita dahil yung tatay nila ay masungit sa kanila. Walang mapagsumbungan si Robert, wala siyang makausap tungkol sa mga problema niya, kaya't ang ginagawa niya ay nag-aral siya mag-hunting at mamana ng mga hayop. At ito yung naging libangan niya sa paglipas ng mga taon. Bandang taong 1960 ay may nakilalang babae si Robert. Parehong taon ay kinasal sila. Ang kaso nga lang, noong December 7, 1960, ay naaresto siya dahil sinunog niya yung garage ng school bus kung saan siya nag-aral para makagante sa mga tao dito. Nung tinanong siya ng mga pulis kung bakit niya to ginawa, ang sabi niya, gusto niya lang daw makagante sa mga tao dito dahil ilang taon siyang binuli ng mga estudyante. Nagsumbong siya sa mga teacher pero wala rin yung mga tong ginawa. Nasintensyahan siya dito ng 3 taong pagkakakulong at dahil dito ay hiniwalayan siya ng asawa niya. At habang nakakulong siya dito ay na-diagnose siya ng manic depression na kung tawagin ngayon ay bipolar disorder, at na-diagnose din siya ng schizophrenia. Ang pinaka napansin nila dito kay Robert ay meron itong ugali na hilig gumante sa mga taong nanakit at nanglait sa kanya. Sa pakiramdam ni Robert ay tama lang kung gantihan niya yung mga to. Makalipas ang 20 buwan ay nakalaya na si Robert. At makalipas ang mahigit sa 1 taon ay paulit-ulit siyang nakukulong dahil sa pagnanakaw. Pero noong 1963, maraming taong mga nagulat dahil sa pangalawang pagkakataon ay naikasal si Robert. Ikinasal siya kay Darla Marie Henriksen na kilala bilang babaeng palaging laman ng simbahan, mabait, magalang, kaya't hindi malaman ng mga tao kung paano nito nagustuhan
si Robert. Siguro nakitaan niya ng kabaitan si Robert at naisip niyang kaya niya itong baguhin at mailapit sa Diyos. At sa paglipas ng mga taon ay naging maayos yung pagsasama nila habang si Robert ay naging palasimba. Noong 1967 ay napagpasyahan nilang lumipat sa Anchorage, Alaska. Para dito ay makapagsimula sila, makabuo ng pamilya at matalikuran na ni Robert lahat ng mga krimeng nagawa niya sa Iowa. Dahil mahabang taon nga ang ginugol ni Robert sa pagtatrabaho sa bakery ng tatay niya, ay ito yung naisip nilang negosyo. Nagtayo sila ng maliit na bakery dito, naging mabenta naman, kaso noong mga taon kasi na to, 1967 ay hindi pa ganun karami ang tao at oportunidad sa Alaska. Isa lang itong kilalang malamig at malaking state ng United States of America. Pero sumakto yung taon ng lipat nila sa Alaska dahil nung sumunod na taon, 1968, ay na-discover dito ang tinuturing na pinakamalaking oil field sa kasaysayan ng North America. Ang estimasyon nila ay nasa 9.6 billion barrels ng oil ang pwede nilang makuha sa estado ng Alaska. At dahil dyan ay kumilos kaagad yung gobyerno, nagpagawa sila dito ng pipeline at yung pipeline na to na gagawin nila ay halos 1,300 kilometers ang haba na siyang dadaanan ng mga oil na makukuha nila sa lugar. At dahil sa oportunidad na to, libu-libong mga tao mula sa iba't ibang lugar ang lumipat sa Alaska para mag-apply ng trabaho at makatulong sa pagtayo ng pipeline na to. Kaya naman sa paglipas ng mga taon ay dumami yung mga tao sa Alaska, mga prostitute, mga construction workers, mga engineer ay nagsilipat dito. At dahil sa mga bagay na yan ay lumakas ang kita ng bakery ni Robert Hansen at nakilala siya dahil dito. Nagbibigay sila ng mga libreng tinapay sa mga nangangailangan, sa mga schools, sa mga police department, at sa kabuuan ng lugar na to na tinatawag nga na Anchorage. Halos lahat ng tao nagsiselebrate ng birthday dito ay kay Robert Hansen nagpapagawa ng cake. Bukod sa magaling gumawa ng tinapay at cake si Robert Hansen, ay may isang bagay pa siyang nadiskubre sa sarili niya. Ito yung haba ng pasensya niya tuwing nanghahanting siya ng mga hayop. Sa laki ng mga gubat sa Alaska, ay isa itong perpektong lugar para sa mga taong mahilig manghunting ng mga hayop. At dahil dyan, ilang mga tournament ang sinalihan ni Robert. Dito na siya nagsimula makakuha ng mga trophy, mga certificates, at dahil sa galing sa paghahunt ni Robert, ay naisulat yung mga achievements niya sa ilang mga libro sa Alaska. Ang isa pa nga dyan ay itinuring na world record dahil nakapatay siya ng Dall sheep, isa sa mga hayop na pinakamahirap i-hunt, pero nakapatay siya ng malaki nito gamit lang ang maliit na pana. Ang pagkakakwento pa ni Robert ay ilang araw niya daw itong sinundan. At dahil dito ay itinuring na siyang isang elite hunter sa Amerika. Pero sa kabila ng mga yan, noong 1971, ay naaresto na naman si Robert Hansen dahil sinubukan niya manggahasa ng dalawang babae. Nakulong siya dahil dito, nasentensyahan siya ng 5 taon, pero 5 buwan lang ay pinalaya na siya. Mula nito ay naging tahimik na si Robert, bumili siya ng eroplano, pumupunta siya sa iba't ibang mga gubat para mag-hunt ng mga hayop mag-isa. At ito na rin yung mga panahon na sunod-sunod yung mga pagkawala ng mga babae sa Anchorage. Kasabay nito yung paglutang ng ilang mga bangkay sa ilang mga gubat sa paligid ng lugar. At noong October 27 na nga, 1983, ay nailabas na nga ang search warrant sa bahay ni Robert Hansen. Nakilala na sa lugar bilang Bob the Baker dahil nga sikat na sikat yung bakery nila. At dito ay nakita na nga ng mga pulis yung baril na pinanggalingan ng mga bala na pumatay sa mga biktima na natagpuan nila sa paligid ng Anchorage. Ang isa sa ikinagulat ng mga pulis ay yung mapang nakita nila sa ulunan ng higaan ni Robert. Yung mapa na yun ay may marka ng X sa 37 bahagi nito. At yung ilan sa mga lugar na yan na may X ay ang lugar kung saan natagpuan yung ilan sa mga biktima na nakita ng mga hunter. Kaya't ang ginawa ng mga pulis ay pinuntahan nila yung bawat lugar na yan na may marka. At dito ay natagpuan nila yung ilan sa mga babaeng nawawala. Yung iba mga buto na, yung iba bulok na. May mga tama ng baril sa likod at meron pang mga pireng yung mata.
Inaresto nila ngayon si Robert at pinakwento nila sa kanya kung ano mga ginagawa niya, bakit niya to ginawa, at kung paano niya ginagawa yung mga pagpatay. Pero ang mga tanging pagpatay lang na inamin ni Robert ay yung mga bangkay na natagpuan nila. Pero hindi tumigil yung mga pulis sa pagtatanong dahil may mahigit 20 mga babae pa ang nawawala na yung mga bangkay na mga to ay hindi pa rin natatagpuan. Hindi nila mapagsalita si Robert tungkol sa mga pagkawala ng mga to. Kaya naman binigyan nila to ng kasunduan na pwede niya nang aminin kung nasaan yung ilan sa mga bangkay ng mga babae. May makita man silang bangkay dito ay hindi na siya kakasuhan. Ang importante lang ay makita nila at ma-recover lahat ng mga bangkay. May mga naituro naman si Robert pero yung iba hindi niya na daw maalala sa sobrang dami. Pero kinuwento ni Robert kung paano niya pinaglalaruan yung mga naging biktima niya. Ang sabi niya pag may nakita daw siyang babae sa bar, mapaprostitute man yan, model o kaya naman exotic dancer, ay aalokin niya to ng $300. Magpapanggap siya na photographer. Pag pumayag yung mga to at sumakay sa kotse niya, tututukan niya to ng barel, ipoposas niya at tatakutin niyang kapag sumigaw sila ay babarilin niya to sa muka. Lahat naman ng mga nabiktima niya ay sumusunod sa utos niya. Hindi nag-iingay yung mga to, dadalhin niya sa basement ng bahay nila sa Muldoon, pagsasamantalahan niya dito, bubugbugin, tatakutin, pagkatapos ay igagala niya sa kabuuan ng bahay nila. Ipapakita niya yung mga trophies niya, certificates, mga achievement niya, pangarap niya at galit niya sa mga babae. Pagkatapos niya gawin yung mga bagay na to at makipagkwentuhan sa mga biktima niya, ay dadalhin niya to sa Merrill-Field Airport. Isasakay niya sa eroplano at pupunta sila sa isang gubat na walang tao. Pag nakarating na sila dun sa gubat, pipiringan niya yung mga to, paghuhubarin niya at patatakbuhin. Sasabihan niya yung mga to, kapag nakatakas ka at hindi kita nahanap, magsumbong ka na lang sa mga pulis. Pero alam ni Robert ng mga punto na yon na malabong mabuhay yung mga to dahil yung mga kagubatan kung saan niya dinadala yung mga biktima niya ay napapaligiran ng malamig na tubig. Hindi niya man mahanap yung mga to, paniguradong mamamatay sila sa lamig. Pero ang ipinagmamalaki ni Robert, lahat daw ng mga biktima niya ay nahanap niya. Ang ginagawa niya daw pagkatapos siya pakawalan yung mga to, ay mangingisda muna siya o magkakamping ng isang araw, sabay niya to hahanapin na parang isang hunter na naghahanap ng hayop na mapapatay. Hindi niya na daw tinuturing na tao yung mga to, kundi hayop na kailangan niyang patayin. Ang ginagawa niya, sinusundan niya yung mga yapak, sinusundan niya yung mga balingsanga kung saan pwede dumaan yung mga to. Yung iba nahahanap niya makalipas ng 3 o 4 na araw, pero yung iba natatagpuan niya patay na, pero binabaril niya pa rin bilang sport sa sarili niya. Maaaring hindi na makita ng mga pulis yung ilan sa mga bangkay dahil sa sobrang tagal ng expose sa agubatan, malamang kinain na ito ng ilang mga hayop, kumalat na yung mga buto, o kaya naman nasa ilalim na ng tubig ng mga ilog o putik. Ang ilan sa mga biktima ni Robert Hansen ay sina Eklutna Annie. Bangkay ito ng babaeng natagpuan sa lugar na tinatawag na Eklutna noong July 21, 1980. Yung Annie ay bansag lang dito dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin malaman ang pagkakakilanlan ng babae na to. Noong December 22, 1971 naman, si Celia Beth Van Santen, 18 taong gulang, ay umalis sa bahay nila sa Nick Avenue, Anchorage para pumunta sa supermarket. Pero hindi na siya nakauwi. Hindi rin siya nakarating dun sa supermarket. Makalipas ang 3 araw, noong December 25, ay natagpuan yung bangkay niya. May mga hiwa siya sa katawan. Pinagsamantalahan din siya. Naging cold case ito pero ang tinuturo nila ay si Robert Hansen din yung gumawa nito dahil yung isa sa mga X-mark niya sa mapa niya ay lugar kung saan natagpuan si Celia Beth. Si Megan Emmerich naman, 17 taong gulang, ay nawala noong July 7, 1983. Nung una ay tinanggi ni Robert na siya ang pumatay dito pero kinuwento niya sa kasama niya sa kulungan na dinukot niya raw ito, pinagsamantalahan, dinala sa liblib na lugar at doon niya pinatay. Ito yung litrato ng ilan pa sa napakaraming naging biktima ni Robert Hansen. Parehong modus operandi, susundan niya yung mga to. Kapag mag-isa na, magpapanggap siyang photographer, aalokin niya ng serbisyo, tututukan niya ng barel, dadalhin niya sa bahay nila, pagsasamantalahan, bubugbugin, at dadalhin sa gubat para paglaruan. Hindi pa rin maisip ng ilang mga tao kung paano na-e-enjoy ni Robert yung ganitong gawain. Pero kitang-kita nila
Kapag kinikwento ni Robert yung mga ginawa niya sa mga biktima niya na to, ay nakangiti pa siya habang nagkikwento. Yung ilan sa mga biktima niya na to ay hindi na natagpuan yung bangkay. Ano mang nangyari sa kanila, nasaan yung mga bangkay nila ay hindi na nalaman hanggang ngayon. Sa kabilang banda naman ito, yung ilang mga bangkay na natagpuan doon sa mapa ni Robert, hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikilala. Yung isa sa mga biktima ni Robert na yung bangkay ay natagpuan noong April 25, 1984 ay nalaman lang ng mga pulis yung pangalan noong October 2021. Gamit ang Advanced Forensic Genealogy ay napangalanan nila to na Robin Pelkey, 19 na taong gulang na nawala noong July 19, 1983. Hindi pa rin malaman kung paano nagtagpo yung landas ni Robin at ni Robert dahil hindi naman sex worker si Robin Pelkey. Pero yung mga tanong na yan ay maaaring hindi na masagot. Si Robert Hansen ay nasintensyahan ng 461 years sa mga kaso ng mga pagpatay at panggagahasa at noong August 21, 2014 ay namatay si Robert sa edad na 75 taon. Maraming mga nagulat, mga namangha sa buhay nito ni Robert dahil nagawa niya magkaroon ng dalawang buhay. Yung isang buhay niya ay isang mabait, mahiyain na negosyante, magaling maghunting, isang kilalang elite na hunter sa Amerika, yun pala ay nanghahunting din siya ng mga tao. Mag-iwan na lang kayo ng comment kung ano masasabi nyo sa kwento na to. Thank you for watching guys at magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.